Good day mga technician. So, meron akong isa-share sa inyo na isang troubleshoot. Isang trouble ng isang guitar amp na ang brand ay Ibanez. Ayan. So, ang trouble nito is may ugong. Meron siyang humming kahit wala naman naka-input sa kanya. So, paparinig ko sa inyo yung ano niya, ugong niya. Let's power on natin. May power to. Ayan o. So, ayan po yung problema. Walang response oh. Ayan. So, huwag natin patagalin, baka meron magka-problema pa. So, ano to? Actually, hindi ko siya nasikaso noon dahil ginawa ko ng trouble, dami ko nang ginawa. Wala pa ring ganun pa rin yung ugong. Ang konti na lang naman yung pyesa. So, ang ginawa ko, gumamit ako ng ibang amplifier. Tapos, tinesting ko yung out para malaman kung yung bang preamp o di kaya tong sa tone control yung problema. So, gumana siya eh. So, ang last option ko na yung amplifier IC na TDA TDA 2003 or 2003. Ito, last option ko na. Kaya umorder na ako, bumili na ako ng transistor. So, ito, papakita ko pala. So, ito, ang dumating naman is hindi naman 2003. Ang dumating is focus natin dahil tayong cameraman eh. 2006. 2006. Tapos matagal na yata sa stockan to. Parang gamit eh. Yan. Pero try natin. Ito yung in-order binigay nila. Baka replacement ito or kaparehas lang niya. So, gagawin natin ito. Babaklasin muna natin itong ampli. Then, kakabit natin to. And, hopefully, ito na yung naging problema lang niya. Ganito lang. So, then, tanggalin natin itong connection tsaka speaker para lumugluan tayo konti. So habang binabaklas mo natin to, ay inanyayahan muna kitang mag-subscribe sa aking channel. Just click the subscribe button and tap the notification bell and select all para lagi kang ma-notify sa mga ganitong tutorials. So salamat at malaking bagay yan sa aking YouTube channel. To, tingnan mo. Grabe yung ginawa ko dyan dati oh. Tampered na yung board. So, ang tagal ko ito nagawa. Halos, mag-isang taon rin nakatabi dito. Nakita ko lang nung nakaraan. Kaya sabi ko, sakto may gitara ako. Kaya kailangan ko ng ampli. Testing natin. Tanggalin natin yung IC. Yung kanyang power IC. Amplifier IC. Ayan. Okay. TDA 2003 or 2003. Tapos yung i-replace natin is TDA 2006 or 2006.
6 ba yan? Basta 6 yan. Alam ko 6. Ha. Testing. So, ito yung ipapalit natin. Ayusin lang natin yung paglalagayan para swak yung pagsalpak natin ng tornilyo. Kasi dito sa tornilyo, meron din siyang insulator. Ayan, oh. Oh. Para hindi talaga tatama sa heatsink. Okay? Yan. Ito yung nakakailang malagay sa kapit sa heatsink. So, yan. Ito, ayusin natin to, gawa ng tampered na. So, ayan. Ayan na natin siya. Yan. Oh, tampered, di ba? Pangit na ng board. Pero, gagana pa rin naman yan. So, double check natin kung meron short circuit. So, lagi natin tingnan yun, no? Pag may mga dumikit sa mga pagitan nila. Delikado yan pagka nagkaroon ng short circuit. Baka matuluyan yung ating system, ang ating amp board. So, ayan. Then, kakabit na natin siya. So, bago pala natin siya i-mount dito, siyempre, testing muna natin kung wala na yung ugong. Yan. Okay, double check na connection. Supply. Huwag mo natin i-tape yan. Ganyan lang muna. Alamin lang natin kung may ugong o wala. Yan, supply. Line 1, line 2, dumaan sa fuse. Switch. Then, ito pumunta sa out. Wait. Fuse. Okay, tama. Dito. Okay na. Then, itong supply. So, ang kanyang speaker is connected na. Ayan. Then, tsaka natin sa power plug in. Ayan. Then, power on natin. Ayan, oh. May power na. Saan na ba? Ayan, power. Pero wala na siyang ugong. Yun, oh. Okay na. So, try natin hawakan tong yung kanyang input kung magkakaroon siya ng humming. Which is yung pinang input ng gitara. Then, mamaya pagka fix ko, ipapakita ko sa inyo na gumagana na. Gagamit tayo ng electric guitar. Ayun yung gitara natin, ah. Yan. So, testing natin. Wait, walang volume. Ayun, nagre-response na yung niya. Ayun, oh. Ayun, oh. Narinig niyo yan? So, ayan. Ayun, oh. Meron na. Ang kanyang distortion. Ayun, oh. Meron. So, take note, sa mga baguhan natin. Huwag tayong maghahawak dito banda. Mga hindi pa natin kabisado. And dito kasi paglabas po kasi ng capacitor, sobrang baba na yung supply nito. I mean, hindi naman siya sobrang sobra. Which is, meron pa rin pero hindi na siya nakakakuryente. Ang nakakakuryente po, ito sa fuse na yan. Huwag nang hawak-hawakan yan. Ito, mga yan, delikado yan. So, ito, pwede natin hawakan. Meron na dito. So, kailangan natin mamaya ng ground para mawala tong mga ganito. Nakakawakan natin ito. So, ito meron na siya, oh. Meron pa siyang humming konti pero yan ay normal. Gawa nung wala pa tayong, hindi pa nakakabit sa bakal to. Hindi pa nagkakasama-sama yung mga ground. Tsaka ito. Okay, so ipakita ko sa inyo mamaya to. I-fix lang natin kasi medyo matagal yung natin pagka ipakita ko pa sa inyo. Yung pagbabalik ko ng pyesa. Okay? Ayan, ito na yung ating gawa. So, na-fix na natin siya. Ayan.
Okay na, ready to use na. Sentro lang natin tong mga to. Ayan. Then, power on. Nakanda na ating gitara. So, ito. Ayan. Yan siya na. Medyo magulo yung ano ko, pesto ko. So, ayan din. Power on natin. Then, ang cord. Cord natin. Yan. Then, ay, nabubunot. Ayan. Volume, then try. Okay na. Okay. So, ayan, testing. Bass. Okay. Tapos yung kanyang treble. Parang wala, pero meron yan. Tanggal natin yun. Diba? Volume. Then, yung kanyang distortion. Ay, yan. Tanggal natin distortion. Then, so, ayun. Okay, di ba? IC lang kanyang problema. So, ayun, sana malaking tulong to sa'yo sa pagre-repair ng gantong amplifier. Kahit anong amplifier ng guitar amp, kahit anong brand yan. Malaking possibility na kapag nagkaroon ng ganong ugong, ang problema niyan is IC. Alam niyo na. So, ayun. Salamat sa inyong panonood at bago nating tapos ang video na to, inanyayahan muli kita. Baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, and just click the subscribe button below and tap the notification bell button and select all para lagi ka ma-notify sa ating mga tutorial na ganito. So, salamat sa inyong panonood and God bless sa'yo. Bye!